partner noong ang ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, diba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga bali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan niyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa iyo. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Hindi. Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito walang makakakontra sa akin nito kahit saan man sa mundo. Hindi dahil galing yan sa malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi dahil anak yan ng Duterte ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinatanong nyo ang sarili ninyo, ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na may lingkod para sa bayan. Isa sa mga problema natin ay ang political dynasty. Pero hindi ipinagbabawal ang kung sino man ang may gusto tumakbo. Kaya nasa atin, nasa mga butante ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan? Anong kapasidad niyan? At sino yan siya? Pangatlo, at huling problema natin, paulit-ulit, behavior, ugali natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Dahil ilang beses na kayo tumanggap, magkano bilihan ng boto dito? 1,000? 1,000. Grabe, 1,000 lang. Galing na, bigas ang ano dito, palitan. Ilang kilo? 5 kilo, so magkano yun? 250? Mga 1,300 total ngayon ang bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan niyo yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod kahapon. Tinatanong ko, magkano bili ng boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? Sabi ko, taasan niyo yung presyo ninyo. Tapos nung dito daw, itong eleksyon na ito, 2,000 to 3,000. Sabi ko, hindi niya pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. Pero sabi nila, mga 2,000 to 3,000 daw yung bilihan ng boto doon. Kaya, kulang ang hingi ninyo. Di ba 5,000? 3,000? Kalpas pa yun. Diba? One for you, one for me, one for you, one for me. Alam niyo, hindi namin ginagawa yan sa Davao. Alam niyo bakit? Wala kasi yung respeto ng tao sa isa't isa. Sabihin ko sa inyo kung bakit mamaya nawawala yung respeto. Sana ko. Pamilihan ang boto. Ilang eleksyon na kayo tumanggap ng 1,300? Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga botante ng Pilipinas ng pera kapalit ng boto nila. Pero bakit mahirap pa rin ang ating bayan? At bakit hirap pa rin kayo bumili ng bigas? Dapat, kung akit yan at galing yan sa gobyerno, tanggapin nyo, pero tanungin nyo naman yung sarili nyo.
Ang nagbigay ba nito ay karapat dapat maging leader ng bayan natin? Dahil malamang ipusta ko yung isang paa ko, hindi niya pera yung binigay niya sa inyo. Tama. Pera yan ng bayan. So, tanggapin. Dahil yung tulong yan ng bayan. Huwag matakot kung iba ang iboto. Dahil unang-una, nakatago naman yung boto natin. At pangalawa, kung sino man yung manalo na mayor ninyo, na vice mayor ninyo, na konsyonal ninyo, na congressman ninyo, ay may obligasyon na tumulong sa taong bayan. Kaya kung sino man yung nakaupo, magbibigay pa rin yan ng tulong sa inyo. Yan ang kailangan ninyong isa-isip. Hindi dahil sikat ang apelido, automatic ang boto. Hindi dahil may kapalit ang aking boto, ay ibibigay ko na. At, may isa? Check ko lang kung nakikinig kayo. Ano yung isa? Oh, see? Hindi mo nakikinig. Respeto. Nakakuwala talaga ng respeto yun, ma'am, pag ano, pag may palitan ng pera. Yung isa ay ano, wala naman nakinig sa inyo. Huwag ibenta ang boto. Huwag dahil sikat iboto. Ha? O yun nga, dahil sikat iboto. Ano isa? Oy, grabe. Ang dami-dami ninyo. Dalawa lang maalala ninyo. Ano wala ka? Ayo po. Oo, nagpapasalamat tayo kay Mayor Isko Moreno de Pagoso. Yes. Ano? Oh. Daniel, ano? Oh. Ano isa? Check ko lang kung nakikinig ka. Hindi ito totoo na kilay ko ha. Drawing lang ito. Drawing lang ito. Kanina, sinasabihan ko yung gumagawa ng mukha ko. Sabi ko, alam mo, para akong naglalakad na kilay. Tapos sabi niya, hindi, kailangan mo yan. Kasi pupunta ka ng rally. Doon sa malayo, hindi ka makikita kung wala kang kilay. Sabi ko, ganun ba yun? Sabi niya, oo, kailangan may mata ka, may kilay ka, kasi hindi ka makikita. So yung mga walang make-up at walang kilay dyan, hindi po kayo nakikita. Namin kayo nakikita. Kung hindi joke yan ha, totoo yan, nangyari yan. Doon kanina, kasi ayaw ko yung kilay. Glowing na kasi diba? Ano, wala? Respect daw, sabi ng viewers. Marami ang nangangamusta kay President Duterte. Kung saan man ako pumupunta, nangungumusta sila lahat. Tapos nagpapasabi pa sila, kanina, meron ilan dyan sa likod na pakisabi, kamusta kay Tatay Digong. Kahit hindi ko siya kilala, lagi yung mga tao, hindi ko kilala sa pangalan, sasabi nila, pakikumusta kay Tatay Digong. Ayun. Siya po ay nakakulong. Anak po ako ng nakakulong na at okay naman siya. Madami din ang nagtatanong, kamusta na si Tatay Digong? Sinasabi ko, lagi okay naman siya. At problema na ay hindi siya marunong maglaba, magluto at maglinis ng kwarto. Dahil